Mga kaibigan, mga kapatid, narito ang ating mga kasama ngayon na handang-handa na upang patuloy gumawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Sa araw na ito, ang ating pong mga kasama, Sister Claire, Sister Lisel, si Brother Luel, Sister Mary Jean. Ang ating pong ipamahagi ngayon ng mga aklat ay The Great Controversy, sa Tagalog, ang dakilang tunggalian. Ito ngayon ang ating pong iiwang mensahe sa mga pasahero ng bus upang ang mga tao ay mahada at malaman nila ang mga pangyayari sa sanlibutan na ating po ngayong kinabubuhayan. Sa aklat na ito ay malaki ang maitulong sa kalangkaisipan na lumapit sa Diyos habang may pagkakataon pa, dahil sa aklat na ito binabanggit ang nalalapit na pagkawasak ng sanlibutan at ang paglapit ng mga tao sa ating Diyos. Kaya naman, ang inyong mga lingkod ay patuloy na masipag, nagsisikap na maipabot ang mensahe ng Diyos sa pamagitan ng mga printed pages. Narito ang inyong mga lingkod, magbibigay ng mensahe sa mga pasahero ng bus. Ingatan po ng Diyos ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Anong masasabi niyo, mga kapatid? We will go. Sister Claire. Happy in the service of the King. Happy in the service of the King. Brother Loel. Ayan, bandit po ang sakat na ito. Nalaman natin ang mga bitag ni Satanas. Yun. Kaya ito'y napakahalaga na malaman natin. Yan sa aklat ng The Great Controversy, ang mga bitag ng kaaway na si Satanas sa mga taong hindi patuloy nagsasaliksik ng mga salita o katotohanan. Sister Mary Jane. Muli po ang ating Panginoon, dahil muli namin po ay tayo po ay maglilingkod sa ating pong kapwa. Nawa ang kanila pong mapapakinggan at mababasa po mula sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay may tumatak sa kanilang puso at isipan at magliwanag sa kanila na tanggapin ang ating Panginoon Diyos na ang Panginoon ay malapit sa darating. Amen. Praise the Lord. So, ano pa ang inyong masasabi, mga kapatid? Pag-pray niyo po kami bang ang gawain ito ay magtagumpay. Amen. Sister Lisel, Prayer po. more prayer. Brother Loel, Salamat sa mga sponsors. salamat sa mga sponsor. Purihin ang Natin Diyos. agad, ipapamigay na natin. Ayan, sa mga sponsor ng mga aklat. Ayan, salamat sa inyong lahat, mga kapatid. God bless. O nagtulak sa amin upang amin pong gagawin ang pangangaral na ito. Mga kaibigan, mga kapatid ko, dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, na ito po ang nais niya na ang lahat ay mahanda sa pagparito ng ating Panginoong Diyos. Kanya pong inuudyugan ang kanya pong mga lingkod, ang kanya pong mga anak, upang ibahagi ang kanya pong mga salita. Dahil ito ang kanyang layunin na bago siya darating o ang ating Panginoong Diyos, ang lahat ay makanig ng kanya pong mga salita. Nais ko pong ipahagi sa inyo mismo ang salita ng ating Panginoong Diyos tungkol sa layunin ng kanya pong layunin na pamamahagi ng salita ng ating Diyos. Mula sa Mateo 24, ang talata ay 14, ating pong basahin ang salita mismo ng ating pong mahal na Diyos upang ating maunawaan kung bakit mayroon pong pangangaral ng salita ng ating pong mahal na Diyos. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan mula sa Mateo 24:14. Ang nagsabi niya, ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagkatotoo sa lahat ng bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Mga kaibigan, mga kapatid ko, ang Diyos ay hindi nagbibigay agad ng katapusan ng sanlibutan hanggang hindi makarinig ang lahat ng tao ng Ebanghelyo. Kaya naman kami ay narito, ginagawa po namin ang lahat ng pamamaraan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos upang maabot ang lahat ng ating mga kababayan. Dahil ang Diyos mismo ang nagsasabi, hindi niya tatapusin ang sanlibutan ito hanggang hindi makarinig ang lahat ng Ebanghelyo ito. Ano po ba ang Ebanghelyo ng Diyos na nais niyang mapakinggan ng mga tao? Ano po ba ang nais ng Diyos na ating malaman, mga kaibigan, mga kapatid ko?
Panginoong Jesus mismo ang nagsalita na sa kanyang pagparito ay kanyang dadalhin ang lahat ng gantimpala sa lahat ng mga naniwala sa kanya. So ang ebanghelyo pala na gusto niyang dalhin sa atin ay ang lahat ng maniniwala ay kanyang bibigyan ng gantimpala. Basahin po natin ang Revelation 22 verse 12. Na ang sabi po dito mga kaibigan at mga kapatid ko, sa salita mismo ng ating Diyos. Revelation 22 verse 12. Ang sabi niya, narito ako'y madaling pumamparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Mga kaibigan at mga kapatid ko, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos na nais po niyang ibahagi o dalhin sa lahat ng tao ay ang gantimpala na kanyang ipagkaloob sa lahat ng mga tao na gumagawa ng kabutihan. Kaya nga po yung aming pong ipinamahaging mga aklat ay aklat na makakatulong sa atin na lalong magiging mabuting mga tao. Alam po ninyo, sa ating pong lipunan o sanlibutan o ating bansa ay talagang po ang kasinungalingan, talamak din po ang kasalanan at kasamaan ng tao. Kaya naman, ang Diyos ay patuloy na nawagan na tayo ay bibigyan ng ebanghelyo upang mahanda sa kanya pong pagparito. Next pang ibahagi sa inyo ang isang pang mga salita ng ating Diyos mula sa Mateo 24, ang talata ay 33. Ito po ang pagkasabi ng ating pong Diyos. Mateo 24, ang talata ay 33. Upang ating malaman mismo ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan na. Alam po niyo mga kaibigan, mga kapatid ko, ang salitang nasa mga pintuan na ay nangangahulugan na ito ay hindi na mapipigilan ang pagparito ng ating Panginoong Diyos. Kung ating iniisip na matagal pa ang pagdating ng ating Diyos, ito po ay sa kaisipang tao lamang. Pero sa ating Panginoong Diyos, ito ay nangangahulugang sigurado ang pagparito ng ating Panginoon. Katiyakan po ang sinasabi ng Diyos ng kanyang pagparito. Meron kayo kasing mga tayong naririnig na ang pagparito ng ating Panginoong Diyos ay hindi pa sa panahon ito o kaya hindi pa mangyayari o kaya hindi talaga mangyayari. Habang tayo patay, dahil wala na pong kaalaman ang anumang tao na siya ay nasa libingan o siya ay patay na. Maganda rin po na pang mabanggit itong kalagayan ng patay dahil malapit nga na rin naman ang araw ng mga patay. Diba sa itinakdang November 1 ay araw ng mga patay. At ang ilan sa atin ay mga dumadalaw sa mga menteryo na doon inilibing ang ating mga mahal sa buhay. Maaring ilan sa atin ay nagtatanong kung ang ating pang mga mahal sa buhay na nandoon sa libingan ay mayroon pa ba silang pagkaunawa? Alam pa ba nila na tayo ay nandoon, bumisita sa kanila? Alam ba nila na tayo ay nagdala ng mga pagkain? Di po ba uso rin po ang nagdala ng mga pagkain sa mga menteryo para sa ating mga mahal sa buhay na bumanaw na? Maaring maitanong din sa ilan sa ating mga kababayan na yung kayang mga dinalaw naming mga kamag-anak na nandun sa sementeryo ay alam kaya nila ang aming ginagawa. Ating pong tunghayan mga kaibigan, mga patid, ang talata mula sa banal na kasulatan na ito ay nagpapahayag na ang mga patay
o mga mahal natin sa buhay na sila ay pumanaw na, sila po ay wala na po silang kaalaman, karunungan, o mga pag-iisip pa tungkol sa ating mga ginagawa sa kanila. Sapagkat, ang sabi dito, nalalaman ng mga buhay na sila ay mga ngamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man sa silong ng langit. Sapagkat ang lahat ng kanilang alaala sa kanila ay nakalimutan na. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid ko, yung ating pong pagpunta sa ating pong mga mahal sa buhay na sa mga libingan na, ay wala na pong naririnig o wala na pong nalalaman ang ating mga mahal sa buhay doon. Pero huwag po ninyong i-misinterpret mga kaibigan, mga kapatid ko, na sabihin ninyo, wala naman palang alam yung aking mga mahal sa buhay doon sa libingan. Hindi na ako dadalaw doon at magsiksiksikan doon sa maraming tao. Pwede naman din po kayong dumalaw mga kaibigan, mga kapatid ko. Dahil, siyempre, naging tradisyon ng ating mga ninunong panahon na tuwing araw ng mga patay ay dumadalaw po tayo. Pero ang ating po pagdalaw doon ay ating lamang pong tingnan, malinis po ba ang kanilang bibingan. So yun lang po, wala na po tayong iniisip na ang iba na nagsasabi pa na kung halimbawa, kung sino man ang nandoon sa libingan ay binabanggit po natin na parang kinakausap natin silang parang tulad ng buhay. Pero ang totoo, wala na po silang narinig, wala na po silang alam, at wala na po silang magagawa ng anong paman. So, yan po ay ilan sa mga katotohanan na atin po binanggit dahil maaring umaasa pa tayo doon sa ating mga mahal sa buhay na sila ay pumanaw na. At isa pang dahilan kung bakit natin binanggit ang mga talatang ito, dahil ito ang pagkakataon na tayo'y magbalik loob sa Diyos habang tayo ay buhay pa. Hindi na natin Yan, pasakay na kami uli, pabalik sa Robinson. Ang Mass Preaching Ministry Team. aming mga pasahero. Kami po ay narito upang magbahagi ng mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Kami po ay mga misyonary ng Seventh-day Adventist Church. Narito po kami upang ibahagi ang mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Mga kaibigan, kami po ay kapwa din ninyong mga pasahero na namamasahe din sa upuan na aming pong inuupuan. At amin na rin po ang pinabaon na sa inyo mga kaibigan, mga batid na kapwa. At mamahagi rin po kami ng mga libro na ito po ay aming ibahagi sa inyo ng libre. At wala po kayong iisipin na babayaran. At gayon din naman, kami po ay nagpapauna na rin po sa inyong mga kaibigan, mga batid na hindi po kami mamahagi sa inyo ng mga sobre upang humingi ng mga libre po ang ating pong pamamahagi ng mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Mayroon po kaming libro na pamahagi na pamagat po ay ang malaking tunggalian o kaya dakilang tunggalian. Maaaring itanong ninyo kung ano po ang laman ng aklat na ito. Ang laman po ng aklat na ito ay tungkol po sa kalagayan ng ating pong sanlibutan. Between good and evil. Ibig sabihin, ang laman ng aklat na ito ay may kinalaman sa kasamaan at ng kabutihan. At sa inyo pong pagbabasa sa aklat na ito, inyo pong matutunghayan at malalaman kung saan panig ng buhay ang ating pong mga sarili. At sa aklat din po ito, mga kaibigan, mga kapatid ko, atin rin pong matutunghayan kung saan na po tayo sa kapanahonan natin ngayon. Kung tayo po ba ay narito na sa huling kapanahonan o kaya'y naroon pa tayo sa kapanahonan na iniisip natin na tayo ay hindi pa handa na lumapit sa ating Panginoong Diyos.
At sa aklat din pong ito, kapag ating pong babasahin, lalo po tayo mapalapit sa ating Panginoong Diyos at maging gabay na rin po natin na ating nasain ang langit na nais ng Diyos na ipagkaloob sa atin na maging tirahan ng kanyang mga piniling mga anak. Kaya naman, amin po itong pamahagi. Narito po ang aming mga kasama, Sister Lizal, na siya po ang mamahagi ng mga aklat na ito. Gayon din naman, Sister Mary Jean, at ang ayos pang mga kasama. Lima po kaming magkakasama ngayon upang sa inyo ay maglingkod ng mga salita ng ating pong mahal na Diyos. So, bibigay na po namin ang pagkataon upang mabigyan na po kayo ng aklat na ito. Ang halaga po ng aklat nito ay 500 pero ibibigay po namin sa inyo ng libre. Kaya ingatan po ninyo ang aklat na ito upang makatulong na rin po sa atin, sa inyo. Okay, salamat po. May English po ito at mayroon din po Tagalog pero mas marami yata ang English. Kaya sa mga gusto pong tumanggap ng English ay inyo pong kunin. Ano pong gusto nyo po? English, Tagalog. Tagalog. Okay? Tayo po ay dadako ng pakikinig sa mga salita ng ating pong Panginoong Diyos. Isa sa mga layunin ng pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon, ang layunin na maging handa, mabigyan ng babala ang lahat ng tao. Dahil yun po ang isa sa mga ipinapahayag ng banal na kasulatan o mismo ng ating pong Panginoong Diyos na kailangang mapakinggan ng mga tao ang kanya pong mga salita bago po magwawakas ang sanlibutan. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan mula sa Mateo 24, ang talata ay 14. Ipangalan sa buong sanlibutan sa pagpatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Tayo po ay manalangin mga kaibigan, mga kapatid. Mahal naming Diyos na tanan sa mga langit, maraming salamat sa inyo pong binigay sa amin na makapagbahagi ng inyong mga salita sa aming pong mga kababayan. Ingatan po ang aming mga kababayan sa loob ng bus na ito, gayon din po ang driver at conductor. At silang aming mga nakasama rito sa loob ng bus, makauwi sa kanilang tahanan, naligtas at makarating ng walang anumang pong mga hadlang o sakuna. Maraming salamat. Pagpalain din po ang driver, conductor sa kanila pong pagbabiyahe araw-araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid ko, ang sinabi po ng banal na kasulatan o mismo ng ating pong Panginoong Diyos, ipangaral ang ebanghelyong nito at kung magkagayon darating ang wakas. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, mga kaibigan, mga kapatid, hindi darating ang wakas sa sanlibutan ito hanggang hindi po tayo o kayo makakarinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Na sila ay darating upang tayo'y at sa langit ay makarating. Pawangalan ang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Lahin ng awit ay may pagpapaunawa sa atin na nais po ng Diyos na tayong lahat ay makasama niya sa langit na bayan na kanya pong pangako. May narinig po kayong mga kaibigan sa awit na ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Ano po ba ang puot na ito, mga kaibigan, mga kapatid ko? Ang puot na binabanggit ng awit na ating narinig ay ang galit ng Diyos sa mga tao na hindi naniwala sa Kanya. Narinig din po natin, mga kaibigan, mga kapatid ko, ang ating pong gobyerno ay naghahanda sa tinatawag nilang sa Big One, ang malaki o malakas na lindol. Ito kaya ay biblical o mayroon kayang mababasa sa Biblia na mayroong malakas na lindol na darating sa sanlibutan.
Oo, mga kaibigan, mga kapatid ko. Dahil ang pag-aaral ng mga scientist o ng siyensya, mga kaibigan, kapatid ko, ito po ay ulat sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa Revelation, ang talata ay 15. Ang sabi po niya, o edit, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig ang mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas at lubhang kakilakilabot. Mga kaibigan, mga kapatid ko, ito na ang binabanggit at naririnig natin na mayroong tinatawag na malakas na lindol na darating sa sanlibutan. At ito ay binabanggit ng banal na kasulatan na kailanman ay hindi pa ito nangyayari simula nang nagkaroon ng lupa. So mga kaibigan, mga kapatid ko, ang tanong, mangyayari kaya ito sa ating kapanahunan? Ayan po ang sinasabi ng maraming tao, maging ang ating pong pamahalaan ay nagbibigay na ng babala sa lahat ng mga tao na mayroong darating na nabigwan at napakaraming taong ang mamamatay. Eh kung ganito ang mangyayari, mayroon ba tayong proteksyon? Mayroon ba tayong kaligtasan mula sa pangyayaring ito? Mga kaibigan, mga kapatid ko, sa Diyos lamang tayo magtiwala at manampalataya. Bakit? Dahil mamatay man tayo, kapag tayo ay naniwala sa Diyos, siguradong bibigyan naman din tayo niya ng buhay muli. Kaya, ang ating lamang gagawin ay manalig at sumunod sa Kanya. Dahil hindi natin alam kung ano ang magiging kahinatnan natin. Alam po ba yung nangyari doon sa Davao, sa Cebu? Hindi naman nila iniisip na doon sa kanila darating ang lindol. Sa atin, ang binanggit ng Biblia, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Hindi natin alam kung kailan at saan. Ang atin lamang pong ihanda, mga kaibigan, mga kapatid ko, ang ating mga sarili. Na kung mangyari ang mga bagay na ito, tayo ay sigurado at tiyak na mayroong Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan kapag tayo ay mamatay man.